Okay. Magandang araw muli. Maganda pa rin ang araw ng Panginoon sapagkat Amen. wala naman pong anumang kadiliman sa Kanya. Yes, Lord. Do tayo po ay nagiging bagabag ng kaunti sa mga nangyayari ngayon sa sanlibutan. Kasama na po ang ating bansa. Ano po? Tayo po ay nalalagay talaga sa alanganin sa ating bansa. Hindi natin alam kung ano po talaga ang mangyayari. But still, we have to stand sa pangako ng Panginoon since the beginning na narinig natin sa iba-ibang mga propesiya that God will use the Philippines and the Filipino Christians to spread the gospel around Asia. At ito po'y nangyayari na hindi lamang naman po sa Asia, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. Mga Filipino Christians, mga churches ay kilalang-kilala na po. But still in all of this, doon po sa nangyari, doon sa gulo sa Iran, between Iran and Israel and the United States, meron na pong isang Asians daw na namatay. Hindi pa po sinasabi kung anong nationality dahil po tinamaan siya ng debris na bumabagsak mula sa isang missile na pinasabog po ng mga Israelita. So, tapos na daw po, pero ang hindi po talaga tapos ay yung pong problema pa rin na likha nito. Hindi natin alam ang patuloy na mangyayari. We know that what the Bible said. Ano po, kung ano sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, magkakaroon ng digmaan sa iba-ibang dako, bansa laban sa kapwa bansa, kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom, lindol, mga famine, mga plagues, ano po. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong maggulimihanan o mabagabag sapagkat hindi pa ito ang wakas. Pasimula pa lamang ito ng mga paghihirap. Yun po ang binawarning ng ating Panginoon. Ano? So, as the children of God, nagtitiwala po tayo sa Kanya. At alam niya na kaya niya tayong ingatan, body, soul, and spirit. Po. At ang isa po sa mga bagay na nakikita natin, hindi po pahihintulot ng Panginoon ang Iran ay magpatuloy na hawakan ng mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoon Kristo. Though they are part of the Middle East, but they are not Arabs, ang sinasabi nila. They are not Arabs. At ang sabi nila, ang Iran, ang mga gobyerno ng Iran, hindi ang mga Arabo ang kalaban namin, kundi yung mga puti at saka mga ibang kakampi ng puti na ito. At ang kanilang binobomba ay yung mga base militar ng mga puti. So, malaki po ang papel ng Iran or Persia noong unang panahon sa Israel, sa mga Hudyo. Alam po natin na ang mga dumalo o pumunta sa ating Panginoon nang siya'y isilang, do mali po yung ginagawang ng mga artist noong unang panahon, yung pagpinta nila na yung daw pong Belen ay kasama yung tatlong hari na sinasabi nila na pumunta doon sa bagong silang na sanggol. Unang mali po doon ay yung hindi po yun mga hari, yung tatlo na yon. They are wise men. Sila po ang tinatawag nilang mga Zoroptamis. Sila po ay mga magi na tinatawag or wise men. Sila po ay mga astrologers. Nagmamasid po sila sa kilos ng mga tala. So nakita nila yung isang tala na nagliliwanag na tumuturo sa isang lugar. So sila po ay naglakbay from Persia or Iran ngayon at upang makita po yung sanggol na sinasabing hari ng mga Hudyo noong panahon na yon. At dinatnan po nila yung bata, nasa bahay na, wala na po doon sa sinasabing sabsaban. Nandun na po sa bahay. Actually, 2 taon na po si Jesus noon
nang makita ng mga ano na ito, mga magi na ito, mga astrologers. So, mali po yung pinipinta ng mga pintor nung unang panahon. Kasi hindi lang po kasi nagbabasa ng eksakto o ng kasaysayan ng Biblia ang mga pintor noong unang panahon. Basta alam nila, sinasabi sa kanila ng mga religious leader, ganito, 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 ganito ang gawin nyo. So, yun lang naman po ang ginagawa nila. So, ang isa po sa mga bagay na nabasa ko rin na ang isa sa mga matriarka ng mga Hudyo, ano po, kapag ka po matriarka, ibig sabihin po, mga ninunong babae. Yung pong patriarka, mga ninunong lalaki po yung kaya pater, ano po, kaya patriarka, mga lalaki, fathers, mga forefathers. Matriarka, mater, ano po, o meter, o mater. Ibig sabihin po, mga ninunong babae. Yun. So, isa po sa mga nakalibing doon sa Iran ay hindi ko na po masyado, nakukompuse po ako sa dalawang pangalan na ito. Ay si Raquel. Ano po, dalawa po ko yung nasa kaisipan ko eh. Hindi ko na natignan sa internet kanina kung sino talaga. Pero isa po siyang matriarka na nakalibing sa Iran. Ano po, kasi tumira po ang maraming mga Hudyo doon. At yung pong kasaysayan ng Mordecai at saka ni, ano ko sila? Esther. Si Esther. Yun po ay nangyari sa Persia na Iran ngayon. So, marami pong kasaysayan na involved po ang Iran sa kasaysayan ng mga Hudyo at ng Biblia. So, hindi po hayaan ng Panginoon na ang Iran ay manatili sa ganitong sitwasyon na under ng isang mga extremist. So, ayon po sa kasaysayan, ito po ibinost ko sa aking mga kapatid sa GC namin, ang nangyayari ngayon, sinasabi, ang the most, growing church, the most growing church ay ang mga Iranian church po ngayon. Globally po yun, sa record. Nagkakaroon po ng malakasan o maraming revival po doon sa Iran at nagtataka po ang gobyerno nila. Itong mga extremist na ito ng mga sa gobyerno, nagtataka sila kung anong nangyayari. At pinatawag yung mga leaders patungkol sa mga ganyan bagay about spiritual, mga leaders ng religion nila, kaya sila, hindi po sila makasagot. It is a phenomenon na nagkakaroon po ng malawakang pagtanggap sa ating Panginoon ang mga Iranians. So, this is a story. Nagpapasimula pa lamang po tayo sa isang tunay na kasaysayan. Papalapit na po tayo, papalapit sa isa pang mas mga matitinding mga level ng kasaysayan bago po darating ang ating Panginoon. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, hindi pa ito ang wakas. Pasimula pa lamang ng mga paghihirap. And we know once na nangyari po ang malaking kaguluhan sa Middle East, buong mundo po maapektuhan. Buong mundo maapektuhan. Sa gasolina, sa bilihin, sa lahat-lahat. So we have to pray for the church. Tapoy manalangin bilang iglesia ng Panginoon, iglesia ng mga tinawag ng Panginoon, kung pangipangaral ang mabuting balita. That's our duty today. Our duty. Wala pong ibang mangangaral niyan kundi ang iglesia ng Panginoon. Tayo na mananampalataya to share the gospel to all people. Yun po nga atas sa atin sa Mateo 28. Okay. Halagang 28. Okay, so salamat sa Panginoon. Tayo po nandito. We pray, O God. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. We know everything work together for good. Kahit ito pong mga nangyayaring ito na nakaguluhan sa buong mundo ngayon. Ito'y tanda lamang, Panginoon, ng iyong mga salita na natutupad, Panginoon, sa bawat bahagi ng kasaysayan na ito. Palapit ng palapit, Panginoon, ang mga panahon na ito. At tulungan mo kaming magsipaghanda sa mga panahon na yun, na lalo kaming kumapit, lalo kaming magtiwala sa iyo, sa mga darating pang panahon, Panginoon, na masigit pang mga bagay na pagsubok sa sangkatauhan, hindi lamang po sa mga Kristiyano, hindi sa buong sangkatauhan. We are approaching, O God, the day that becoming more darker, at ihanda mo kami sa pagharap, Panginoon. Sa kadilimang yon, Panginoon, ng sanlibutan, hayaan mong magliwanag kami, Panginoon, sa gitna ng mga taong hindi sumasampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon,
sa mga bagay nito. Kasama na rin po ang aming bansa. Yes. Habang ito ay papadilim ang nangyayari sa aming bansa, Panginoon, na hindi napapansin ng maraming mga Pilipino, hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iglesia na nananampalataya sa iyo at tunay na sumasampalataya sa iyo ay magliwanag, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, ang mga nagsasabing sila'y mga mananampalataya at mga Kristiyano, subalit nakikisama at nakikipagtawanan sa mga taong walang ginagawa kundi ang nakawin ng kaban ng yaman, ang kaban ng bayan namin, na nagsasabing sila mga mangangaral, mga pastor, mga kung ano-ano mga religious leaders, and yet, Lord, iba ang lumalabas sa kanilang bibig. Iba ang kanilang kinikilos, iba ang kanilang ginagawa. Kaya patawarin mo, Panginoon, ang mga taong ito. Naway iligtas mo sila bago sumapit, Panginoon, ang mga bagay na hindi dapat mangyari sa kanila. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat mga Kristiyano doon sa Iran. Yes. We pray for them, Lord God. Protect them. Protect them, Lord. Lalo na po, Panginoon, yung mga namatayan ng mga kabataan, mga elementarya pa lang. 40 children died dahil sa pagsabog ng isang school mula sa missile. O God, tulungan mo ang mga magulang na ito, mga ina na to sa Iran, Lord God. Comfort them. Yes. Comfort them. Opo. Comfort them, O God. Maging yung mga nasaktan ng mga kabataan na 49 of them, Lord God. Tulungan mo silang gumaling at huwag magtanim ng galit sa kanilang kapwa, Panginoon, sa mga nangyayari nito. Kundi, Panginoon, isama mo sila sa mga tinatawag mo na sumampalataya sa iyo, aming Panginoon Kristo. Isama mo sila. Yakapin mo sila, Panginoon. Iligtas mo sila kasama ng kanilang mga magulang. At yung mga kapatiran namin na nandoon, Lord, na iba-ibang mga relihiyon o iba-ibang pananampalataya, subalit nananalig sa aming Panginoon. There are Catholics, O Lord God. There are Orthodox. There are Armenians. There are Coptic Christians. Lord, iba-iba po, Panginoon, ang kanilang mga pangalan, subalit isa ang kanilang sasampalatayanan. Ikaw, aming Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Kaya tulungan mo po sila at ilayo sa lahat pa, Panginoon, ng kapahamakan, kundi lalo silang magsumigasig sa kabila ng mga nangyayari sa kanilang bansa, lalo nilang ipagpatuloy ang pananampalataya sa iyo. Yes. Salamat po, Ama. We commit everything to you, Lord. Even the United States, we commit it to you, Lord God. Even Israel, Yes, Lord. ikaw ang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila. Tulungan mo sila, Panginoon, na sila ay maging makatao sa lahat ng kanilang desisyon. Hindi lamang, Panginoon, init ng ulo, kundi, Panginoon, ang isang pakikipagkapwa-tao, Panginoon. Ang paggalang sa buhay ng bawat tao. Salamat po, Ama, sa iyong patuloy na pagkilos. We know, you know everything. At ikaw ang nagtatakda ng lahat ng nangyayari ngayon sa sanlibutan. Kaya po, Ama, patuloy namin lahat ito sa iyo at dinadalangin. Pagpalain mo ang iyong mga salita ngayon na aming pag-aaralan, Lord God. Especially this, O God, we know, madiin ang mensahe mong ito, Panginoon, sa amin. So tulungan mo kami na buksan namin ng malawak ang aming mga kaluluwa at kaisipan at ang aming mga espiritu upang maunawaan namin ang mensaheng ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin at ibibigay mo sa amin sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging bukas ang lahat-lahat sa amin upang ma-absorb namin, Panginoon, ang iyong pinararating sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Tulungan mo bawat nakikinig ngayon, nanonood, at manunood pa at makikinig pa sa mga sumusunod sa araw. Ikaw ang patuloy na gumawa. Hayaan mo po ang iyong pag-ibig ng siyang patuloy na dumaloy sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Hayaan mo po ang iyong banal na espiritu ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Ipaliwanag ang lahat na dapat naming matutuhan na maging kalakasan namin sa pagsulong namin sa iyo. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kasalamatan, sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, at tayo po ay nasa isang pag-aaral na in advance po na binigay ito sa atin for how many days na ito ay ating inihintay ang mensaheng ito. At tulad po ng aking nasasabi sa iyo, sometimes
ako rin po ay naghihintay ng tamang oras, tamang mga mensahe, tamang mga materyales na ating matitignan, mapapanood sa ibang mga nagpo-post sa media upang ang mensahe ay mabuo as one message. Okay, so Revelation 12:11 o pahayag sa Tagalog, sa Lumang Tipan ay sa Lumang Tagalog po ay Apocalypse 12:11. Ang sabi po dito ng ating pinaka-main text, nagtagumpay sila laban sa dyablo. Nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Sino po yung kordero? Ang ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi. At ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Ano? Pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. Sa English po, ganito po ang sinasabi. They won the victory over him. Yung pong dyablo, ano po? They won the victory over him. Over Satan, ano po? By the blood of the Lamb. And by the truth, ano po? Which they proclaim. And they were willing to give up their lives and die. Wow. Ito po isang kasaysayan kung ito po yung babasahin, yung mga unang talata ng Revelation 12. Ito po tumutukoy sa babae at ang dragon. Ano po? So po ito po isang kasaysayan na ito mangyayari sa hinaharap. Ano po? Lalabas ang babaeng ito at tinatawag din na isang patutot. Ano po? They consider him as the Babylon. Ano po? The spiritual Babylon. At marami po siyang gagawin na pandaraya sa mga tao. At marami ang mamamatay sa pamamagitan niya at ng dragon. Sa kasaysayang ito, makikita ninyo na ang babaeng ito na isang pulang dragon na napakalaki, ito may 7 ulo at 10 sungay at may korona ng bawat ulo. Kung tayo po ay nagbabasa, hindi po tayo nagtumitingin sa geography at saka sa science, hindi natin maunahan kung ano ito. Ito pong 7 ulo na ito ay 7 hills na sinasabi po. Ang sinasabi nila, ito ay nasa Italy, yung pong 7 hills sa Italy. At may 10 sungay at may korona ng bawat ulo. Ito po ay isang kapangyarihan. Ito po ay isang authority. 10 nations na mabubuo. Ano? Mga paunahing mga bansa na may hawak po ng salibutan. Yung pong 7 heads, sabi po nila, yun ay mga 7 hills sa Italy. Pero there are some scholars na nagsasabi na these are not 7 hills in Italy, but the 7 continent in the whole world. 7 po yung kontinente ng mundo. Ano po? Isa na po ang Asia. Ano? So, at ang mga bagay nito ay isang bagay na kung titignan natin, maliligaw po tayo ng ating binabasa kung hindi natin ito naintindihan. Tulad po nitong babae na ito, ano po, yung pong isang babae, hindi po ito yung tinutukoy ko kanina, yung pong babae, yung pong patutot. Pero iba po itong babae na ito na tinutukoy. So basahin na lang po natin para hindi tayo nagkakaligaw-ligaw. Kasunod nito ay sa verse 1, kasunod nito ay lumitaw sa langit ng isang kagilagalas na tanda. A great sign, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak at siya'y napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. So marami po ang nagsasabi nito na ito raw si Maria. Ano po? Ang babaeng ito. At dahil po sinasabi na meron siyang 12 koronang bituin. Ano po? 12.
So nakikita po ninyo doon sa mga nakagisnan natin noon na relihiyon, yung babae nakaputi, tapos merong pong seven na corona, seven star doon sa ulo. Na? But there are scholars na nagsasabi na this is the church. This is Israel, the spiritual Israel. And the 12 stars consider do sa 12 apostol or the 7 tribes of Israel. The 12 tribes of Israel, I mean. The 12 apostles or the 12 tribes of Israel. So, yun po. Kung makikita po natin, itong mismong Biblia ang magtutuwid ng mga kaisipan na yan ng mga religionists. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. So, sinasabi na po ng ibang scholars, this is the 7th continent and the 10 nations, 10 sungay, ang silang may hawak po nito. Ngayon po, sinasabi in the 2030, mabubuo po ang one world government. Yan na po magpapasimula talaga ang isang inihintay natin na mangyayari. Ano po? At sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. So makikita po natin, no? They are trying to destroy the church, even the Christians. Kung titignan natin ito, at inahagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga nako upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Ano po? Tingnan po ninyo, hindi naman ganito ang nangyari sa ating Panginoon Kristo. At ang babae nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. So that is Christ. Kung talagang titignan natin, ano po, pero ito ay isang hula na mangyayari at ito ay natupad. Ano po? At ang babae na nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal, ang iron scepter. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang. Hindi naman po nangyari yon sa ina ng ating Panginoon Kristo nung panahon na yon. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa dakilang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,290. Inuulit po namin sa inyo, kung i-divide po ninyo ito by months, aabot po siya ng 3.5 years. So, paliwanag po ang tinutukoy nito ay ang kapanahunan natin noon pa na paglabas ng iglesia, ang pagkakatatag ng ating Panginoon ng iglesia hanggang sa kasalukuyan. At ang kasalukuyan ay yung aalagaan tayo ng Panginoon sa loob ng 1,260 days. That's equivalent to 3.5. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko po sinasabing ito yung eksakto. Ano po, ayoko pong magpropesiya. Ina-analyze po lang po natin ang nangyayari ngayon sa sanlibutan at ang mga desisyon ng mga superpower nito at mga bansang malalaki. 2030, sinasabi nga po, bubuoy na po yung one world government, one world religion, one world currency. Wala na pong gagamit ng pera. It's all electric. Ano po yung tawag doon? Sa pamamagitan po ng mga computer na lang. Wala na pong mahawak ng pera sa panahon na yun. So, ahawakan nila ang buong sanlibutan, but yung 3.5 years na sinasabi sa Book of Daniel, na 7 years covenant, yung pong unang 7 years covenant na yon ng United Nations or whoever are these nations, nagagawa ng isang kasunduan na walang digmaan, walang gulo, or 7 years. At doon na po tayo magkakaroon ng pagkakataon
na ipangalaganap ang mabuting balita, ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Iyon po yung nakasulat sa Matthew 24:14 at ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa bilang patotoo, tsaka darating ang wakas. That is only a 3.5 years. After the 3.5 years of the 7 years, papasok naman po after that ang tribulation. So marami po ang nagsasabi, we will not suffer those days. Let's see. Wala po kami sinasabi. Just let's see. Ang mahalaga, we are preparing ourselves sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ano man ang inyong tinatayuan, pro man kayo o pre man kayo, Amen. trib kayo, pro-trib ba kayo o pre-trib kayo, ang mahalaga, nakahanda ba tayo sa pagdating ng ating Panginoon Kristo? Anytime. Anytime. So, walang usapan sa ganung bagay. Ano po, huwag na tayong pagtalunan yan. Ang pag-usapan natin, are we living in the life of Christ? Yun po ang tanong ngayon. Nabubuhay pa tayo sa turo ng ating Panginoon Kristo at sa kanyang buhay. So, kung tuloy-tuloy natin babasahin ito, pagkaraan nito ay sumiklab ang digmaan sa langit, naglaban si Arkanghel, naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama ng kanyang mga kampon. So, dalawa pong faction po ang naglalabay ngayon. The dark and the light, the evil and the good, the wicked and the righteous. Yun po ang naglalaban ngayon sa sanlibutan. Ano? Pero ito po yung good news. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Ano po? That is the first war in the heavenlies. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong salibutan. Itinapon siya sa lupa pati ang kanyang mga kampon. Oh! Kaya pala nagkalat sila sa buong mundo, no? Sabi nga po ng isang pastor, medyo nakakatawa yung sinabi niya. Sabi niya, you cannot see demons, even Satan in hell. You cannot see demons and Satan in hell. Because, sabi niya, nandun sila sa mundo. Medyo, mayroon po siyang katwiran doon, ano? Mayroon siyang tama doon sa sinabi niya. Kasi po, nangyayari na, kahit sa ating bansa, nangyayari na ngayon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. So wag po kayong magtataka bakit kung kailan kayo naging Kristiyano, doon kayo dumaranas ng mga pagsubok. Those pagsubok are not meant to destroy us. They are meant to purify us. Amen. In the image of our Lord Jesus Christ. Yun po ang layunin ng mga yan. Ang isang nagtatanong tayo kung ano mga pinagtatanong din natin alam. Sabi nga po, kahit yung bagyo, dito sa ating bansa napakalakas, pero hindi natin alam, may ginagawa pala ang bagyo na yan ang malakas sa ating bansa. Inaalis po niya yung mga pollution sa lupain. Meron pong napipinsala. Siyempre, sa paglinis, meron sigurado madidisgrasya, meron mamatay dahil naglilinis ang kalikasan. But, inaalis po yung pollution sa ating lugar, dinadala sa South China Sea ang lahat ng mga pollution na yan. So, masabi, pagkat pinalayas sa langit ang muusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Verse 11, our main text. Nagtagumpay sila, nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Anong kordero? Kinakanta natin yan sa simbahan noon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan.
pagsaksi sa katotohanan, hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. Alam po ninyo, kung minsan naghanap din po ako ng resources kung saan ko makikita ba yung eksaktong mga paliwanag sa mga nito. From different pastors, from different media, titignan natin lahat yan, susumahin natin lahat yan until we can find something na nandun talaga yung pinupunta ng Pahayag 12:11. Ang sabi doon sa aking isa na nahalungkat, share ko po sa inyo, hindi po ako marunong sa sarili ko. Ang Panginoon po ang nagdi-direct sa atin yan kung saan natin yan nahanapin. Ang talatang ito ay nagsasahad ng pananagumpay ng mga mananampalataya. Sabi po, ito po yung English, tinatranslate ko lang po sa Tagalog, sa aking kakayahan. Ang talatang ito ay nasasahad ng pananagumpay ng mga mananampalataya laban sa dyablo. Ang taga-usig. Siya po kasi taga-usig sa mga Kristiyano sa atin. So, ito'y pananagumpay sa pamamagitan ng sakripisyo, a sacrifice, at matapang na pagpapahayag ng pananampalataya at handang isakripisyo ang kanilang buhay. Iyon po ang pinupunto ng Pahayag 12:11. Ang mga tema ng Pahayag 12:11 ay ganito: pananagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ni Kristo. Romans 5:9. Tiyak na tayo'y ligtas na sa pamamagitan ng dugo ng ating Kristo na tumubos sa ating mga kasalanan. Mark po ninyo, Romans 5:9. Lalong tiyak na ang ating kaligtasan. Ikalawang tema niya, o punto niya, ang kapangyarihan ng pagpapatutuo. Bukas na paghahayag at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Bukas na paghahayag at pagtitiwala sa salita ng Diyos kay Kristo upang labanan ang pangdilinlang ng dyablo. Katunayan lang po, walang ibang makapagtutuwid ng mga pandarayan ng dyablo at ng mga religionist na yan at mga baluktot na katuruan na yan maliban dito. Ito lang po ang pwedeng gamitin natin pang-rebuke, pagtutuwid sa mga pandilinlang ng dyablo. Anumang kapahayagan na hindi nasusulat dito o katuruan na hindi nasusulat dito ay hindi po yan galing sa Diyos. Tandaan po natin mabuti yan. Bukas na paghahayag at pagtitiwala sa salita ng Diyos kay Kristo upang labanan ang paninlinlang ng dyablo. Ikatlong punto o tema, lubusang pagpapasakop. Lubusang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos at walang takot humarap baging sa kamatayan. Walang takot na humarap baging sa kamatayan. Amen. Hindi pinapangalagaan ng mga binanal ang kanilang sariling buhay. Hindi nila pinangangalagahan ang kanilang sariling buhay. Kahit nakaharap sa kamatayan. Kahit nakaharap sa kamatayan. Nagpapatunay ng tunay na debosyon sa Diyos sa kabila ng pag-uusig.
Alam po ninyo, ang ating dakilang bayani, si Jose Rizal, hindi siya natakot sa kamatayan. Hindi siya natakot na magsalita ng katotohanan laban sa kapangyarihan ng Espanya. Sapagkat alam niya ang katotohanan siyang tanging gigising sa mga Pilipino. Isang katunayan na ang isang taong nasa harap ng kamatayan, na alam niyang siya'y nasa katotohanan, walang anumang takot na madarama sa kanyang puso. Walang takot na madarama sa kanyang puso. Sapagkat alam niya, ang katotohanan ay nasa kanya. Sa ganito lamang natin matatalo ang dyablo. Amen. At ang ating sariling kalooban. Kung hindi natin nagagawa ang mga bagay na ito, mag-isip-isip po tayo hanggang ngayon. Kung hanggang ngayon ay binibigyan pa natin ng masigit na halaga ang ating sarili. Kung hanggang ngayon ay binibigyan natin ng higit na halaga ang ating emosyon. Kung hanggang ngayon ay binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga ang tawag ng laman sa atin, hindi po tayo magtatagumpay. Hindi po tayo magtatagumpay. Habang ang ating kaisipan, puso at kaluluwa ay nakatuon pa rin sa sanlibutan. Ikatlong tema niya, ang mga patutuo. Ang mga patutuo, testimonies. Meron po akong babasahin na mga kwento dito. Hindi ko po alam kung ito ay mabibigay ko sa inyo na 3 mga tao, mga babae. Ang akala natin, ang mga pangyayaring ito ay nangyari lang noong panahon na yon, nung bago-bago pa lang ang Kristyanismo sa Roma o sa Europa. Hindi po. Iuuna ko po sa inyo ang isang totoong kasaysayan na aking nabasa. Bago ko po babasahin ang kasaysayan ng 2 o kung aabot pa tayo ng 3 sa mga patutuong ito. Si Princess Isabel ng Espanya noong unang panahon, pinsan po ni King Philip II. Nakapangingilabot. Si King Philip II ay doon nakaugnay ang pangalan ng ating bansa. Philippines. Pinalangalan ang ating bansa, ang ating lugar, in honor of King Philip II. A worse king during his time. How worse is it? Marami po siyang pinapatay. At siyang nanguna sa pagpatay sa maraming mga Kristiyano. And one of the victim ay ang kanyang mismong pinsan, si Princess Isabel. Siya ay isang Kristiyano at mananampalataya, naniniwala sa Biblia at naniniwala sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Pasukristo. Siya ay dinakip, binalanggo, tinorture. Pinaparikan sa kanya ang kanyang pananampalataya. Ngunit hindi siya sumuko. Iba-ibang parusa po ang ginawa sa kanya. Nakakatakot, nakakapangilabot. Pero mas nakakilabot itong ating babasahin mamaya. Sa kanyang pagkakagapos ng 2 kamay na nakalagay para sa parang gulong na hinihila ang paa at kamay at pilit na binubuka ang kanyang bibig, si Princess Isabel. So, ginagawang torture sa kanya. At ipinapasok ang mga metal na parang mga, yung tawag niya, paglinis natin ng mga kaldero ngayon, mga uling. Steel wool? Yeah, steel wool. Habang nakabukas ang kanyang bibig ng puwersahan, ay pilit na ipinapasok ang mga metal na parang steel wool sa kanyang bibig. At sinisiksik sa kanyang lalamunan
At habang isinisiksik yun sa kanyang lalamunan, binubuhusan siya ng tubig sa bibig. Ganon ang ginawa kay Princess Isabel. Ngunit hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko hanggang kamatayan. Kaya nga po ako kumisan, napakasama pala ng pangalan ng aming bansa. Kaya pala ganito ang nangyayari sa aming bansa. Pinalangalan sa isang napakasamang hari ng panahon na yun. Kaya po yung mga taga Mindanao, yung mga Muslim doon, ang sinasabi nila, we are not Filipinos. We are not Filipinos. We are denying that name. Nakakalungkot, but that is the reality ng ating kasaysayan. Ngayon, dadako tayo sa mas matitinding mga kasaysayan bilang patutuo na sinasabi doon sa Pahayag 12:11. Nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. Sa Ingles ay, and they were willing to give up their lives and die for the Lord. For the Lord. So, kikita natin ito. Sabi nga po ng isang netizen dito na nag-comment, sabi niya, kung ngayon mangyayari ito, sabi niya sa salitang English, nobody will be safe. Period, sabi niya. Masyado na pong naging na po yung kanyang salita, but it's still pero pong katotohanan sa kanyang sinabi sa panahon ngayon. Hindi mo na malaman kung sino ang Kristiyano at hindi. Hindi mo na malaman kung sino yung talagang totoong pastor o shepherd sa panahon na ito o hindi. Hindi mo na malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Now, the conviction is in here sa ating mga puso. Habang nakalapat ang ating mga puso, kaisipan, espiritu sa salita ng Diyos, we know the devil cannot divide. Hindi niya tayo madadaya kailanman. Habang nakatuon ang ating kaisipan, puso sa Diyos. Itong kasaysayang ito ay i-share ko na po sa GC ng iba namin mga group sa family. Even sa iba pa. So, bali mag-review na lang kayo na nakabasa na nito, ng kasaysayan na ito. Nagtagumpay sila sa pamamagitan ng pagpapatutuo ng kanilang pananampalataya. Una, isang 12 taong anyos na babae. Napakaganda. 12 years old. Napakaganda. Agnes po ang kanyang pangalan. Hindi ko po alam kung ito'y si Santa Ines o si Saint Agnes. Wala akong binabanggit. Siya'y 12 taong gulang mula sa mayamang pamilya. A noble family. Maganda. Siya'y pinagnasaang maging asawa ng isang anak ng isang maestrado. Yung pong maestrado, ang magistrate ay isa pong tao na merong katungkulan sa gobyerno na napakataas. Kasama po sila sa mga hukom at mga jurors sa mga kaso. Ano po? So, marahil sa kasaysayan ito, kung babasahin natin yung paglalaruan natin yung ating kaisipan. So, nagpumilit marahil itong anak ng magistrate na ito na pagpakasal sa kanya itong si Agnes. Pero si Agnes ay tumanggi. Ano po? Si Agnes ay tumanggi.
At kanyang sinabi, ako'y naipagkatipan na kay Kristo. Ako'y naipagkatipan na kay Kristo. Marahil ang isa sa kadahilanan kung bakit siya umayaw dahil alam niya, anak ito ng maestrado. At kung magpapakasal siya sa kanya, mawawala ang kanyang pananampalataya. Baka maagaw ang kanyang kaisipan sa pamamagitan ng kayamanan at ng pamamagitan ng kataasan ng kalagayan ng kanyang asawa. Marahil yun ang kanyang nasa kaisipan. Ang karangyaan na magiging asawa ng isang anak ng mataas na tao, baka yun ang maging dahilan ng kanyang pagtalikod sa Panginoon. Kaya siya'y tumanggi. Siya'y tumanggi. At ang kanyang sinabi nga, ako'y naipagkatipan na kay Kristo. So nagalit ang maestrado, dinala sa hukuman, sapagkat ang pagtanggi sa maestrado ay isang insulto sa kanya. Ay isang insulto sa kanya. Siya'y tinakot na uhuburan sa publiko. Itong si Agnes, siya'y tinakot na uhubaran sa publiko. Hihiyain bago wasakin ang kanyang katawan. Sipin po ninyo yan, ha? Hindi natinag si Agnes. Nang siya'y pupugutan na ng ulo, hindi siya tumalikod sa pananampalataya. Walang luha na humarap sa kamatayan. Tanging katapatan sa Diyos ang tanging lakas sa pagharap sa kamatayan. Tanging katapatan sa Diyos ang tanging lakas sa pagharap sa kamatayan. Hallelujah. This is what the Bible says. Hindi nila pinanghinayangan ang kanilang mga buhay. Because they know, after their death, pagkatapos na sila yung mamatay, ay mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Meron pang isa dito na ang kanyang pangalan ay Agatones. Babae din siya. Agatonise, kung titignan natin yung kanyang spelling. Agatones. Siguro pronunciation ay Agatones. Habang pinapanood niya, ito ay nangyari po, ano? Habang pinapanood niya ang pagsunog ng buhay sa dalawang Kristiyano. Itong si Agatones. Hindi po siya mananampalataya dati. Pero habang pinapanood niya, kasama ng maraming mga tao, pinapanood nilang sinusunog ng buhay itong dalawang Kristiyano na ang pangalan ay Carpus at Papilus. Carpus at Papilus. At nakita ni Agatones ang katatagan ng dalawa. Nakita niya na habang sila'y sinusunog ng buhay, wala kang maririnig na anumang daing, iyak o pagsigaw. Sila'y kalmante, umiiyak, lumuluha pero wala kang maririnig na anumang daing. Parang sa panahon ng ating Pasko Kristo, ganun din ang sinabi patungkol sa kanya. Wala ka mang maririnig na anumang hibik o daing habang siya ay nakapako sa krus. Ilan lamang sa mga salita niya ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon Kristo nang siya nakapako sa krus. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Siyempre, nasa kalagayan niya bilang tao na pinarusahan, pinako sa krus.
nasa katawan ng isang tao. Hindi ka ba masasaktan? Subalit hindi siya sumigaw ng anumang sakit. Kundi ang nabanggit lang niya ay, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yun lang. Then after that, bago siya malagutan, into thy hands I commit my spirit, Father God. The same things with these girls. Mga babae pa lang po ito, binabanggit ko. Si Agnes, sa kanyang kabataan na yun, 12 years old. Hindi niya isinuko ang kanyang pananampalataya. Upang maging asawa lamang ng isang anak ng isang kilalang tao. Ang sabi nga po ng conclusion ng kasaysayan na yun, ang pananampalataya ni Agnes, ang sabi ay, nalampasan ang kaningningan ng imperyo. Imperyo, the empire. Sa ganitong kalagayan din ni Agathon, nakita niya na sinusunog ang dalawang Kristiyano. Marahil siya'y namamangha. Bakit hindi ko man sila nakikitang umiiyak? Bakit hindi ko man sila nakikitang sumisigaw? Marahil na nagtatanong siya, anong meron ba sa kanila? Bakit wala silang takot sa kamatayan? Marahil yun ang pumasok sa kisipan ni Agathon. Kaya sa kanyang kalagayan na yun, na habang pinapanood niya itong dalawa na ito, and some of the other Christians na sinusunod ng buhay sa panahon na yun, biglang siyang tumayo at kanyang inihayag, I am also a Christian, sabi niya, sa harapan ng mga maestrado at mahukom. Nagulat po ang mga hukom at naitanong, bakit niya ginawa yun? Naitapon ang kanyang buhay. To cast out is her own life. For this faith. Dahil po siguro ganun ang pinag-uusapan ng mga maestrado na yun. Hindi natakot si Agathon. Bagkot siya'y matapang na humarap sa kamatayan, siya rin ay sinunog ng buhay sa oras na yun. Nang naihanda na ang apoy, kasama ng ilang Kristiyano, kanyang isinigaw. Sinigaw po niya Agathon. Kasama rin ako sa piging na ito. Sabi niya. Kasama rin ako sa piging na ito. Sabi niya, sinigaw niya. Ang tinutukoy po niya ay ang piging ng kasal ng kordero. Isa siya sa mga imbitado sa kasal na yon. Sa kasal ng kordero, sa pagsasalo-salo ng mga hinirang ng Diyos sa kaharian. Noong nakaliliyab na po yung apoy at ang kanyang mga kasama ay kasulukuyan na pong nasusunog, si Agathon ay kusang pumagitna sa apoy ng walang takot. Walang sundalong nagtulak sa kanya. Kusa siyang pumagitna sa gitna ng apoy at hinayaang ang katawan ay masunog ng dahan-dahan. Alam niya na mayroong maluwalhating katawan na naghihintay sa kanya. Kasama ng mga nasunog na Kristiyano. Nakamit ni Agathon ang kanyang korona
sa pamamagitan ng apoy. At ito'y nagbigay sa atin, nagbigay sa ating inerasyon ng isang halimbawa, ng isang banal ng katapangan. Ng isang banal ng katapangan. Kahit siya, hindi niya minahal ang kanyang sariling buhay. Isipin po ninyo, the last moment, dahil nakita niya ang mga Kristiyanong ito na walang takot na humarap sa kamatayan ng apoy, isinama niya ang kanyang sarili at kanya nga ang isinigaw, kasama ako sa piging na ito. About 5 minutes na lang po siguro. Babanggitin ko na, babasahin ko rin po itong isa. Para maging 3 po sila. Babae po lahat yan. Ano po? Nung kasalukuyan po ng persecution sa Alexandria, ito po sa Ehipto, ano pong Alexandria. Isang batang babae na ang pangalan ay Potamiena. Hindi po siya nagmumura, no? Ganun lang po ang pangalan niyo. Potamiena. Ang kanyang kagandahan ay nagbigay na ng atensyon sa mga korap na mga tao ng panahon na yon, and whose refusal drew the fury of Rome. Ang kanyang pagtanggi sa kaharian ng Roma ang nagpagalit sa mga maestrado at sa Roma. Potamiana o Petamayana, ganun po, of Alexandria was 13th century Christians martyr. 13th century martyr. Along with her mother, Marcella. Kasama na po ng kanyang ina na si Marcella ay pareho pong binitay sa panahon po ni Septimus Severus. Isa pong balik a slave, ano po, kasi usong-uso po noon yung mga slave na yan, ano po. So itong Kristiyanong ito ay isa po sa mga slaves. Tumanggi siya na makipagniig sa kanyang amo na punong-puno ng pagnanasa sa kanya. Kaya sa kanyang pagtanggi, siya po'y dinala sa hukuman. At siya po ay tinorture. Siya po ay tinorture. At ito po ang isa sa nakakagulat na ginawa sa kanya. Hindi lamang po basta torture ang ginawa sa kanya, sa kanyang pagtanggi, na makipagniig sa isang corrupt at lustful na amo niya. Nagpakulo po sila ng ano po ito, itong black na oil na ginagawang ano po ngayon, fuel, yung pong tawag ngayon sa Middle East, yung black gold, yung pong ano po tawag dyan, crude oil. Nagpakulo po sila sa malaking kawa. Itong mga tao na ito. At nung kumukulo na po, nangangamoy na po yung amoy na masangsang sa buong paligid ng bulwagan. Tinilian po si Potaminia, tinalian ng kanyang kamay at ibinitin sa isang kahoy at unti-unti po siyang ibinababa sa kumukuloy na krudo. Mula paa, unti-unti, hanggang tuhod, hanggang sa hita. Sa pag-aakala ng mga tao na yan na nagpaparusa sa kanya, ito'y magiging babala sa ibang mga Kristiyano. Ngunit sa isang kalagayan na ganito, hindi po marinig ang anumang sigaw sa kanya, daing iyak.
unti-unti siyang pinababa hanggang sa umabot na sa kanyang dibdib at ang init ay unti-unti nang sumusunog sa kanyang baga hanggang siya po ay inilubog na ang kanyang buong katawan sa kumukulong krudo. Ngunit hindi niya itinanggi ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Dahil isa siya sa hindi nagmahal sa kanilang sariling buhay. At dahil sa kalagayang ito, ito'y naging isang magdakilang testimonya pa rin sa ibang tao. Ang tawag ko ng execution, medyo natitwist po yung ano ko. Execution. Yung pong nagbaba ng katawan, nitong Kristiyanong ito, Otaminea, na ang pangalan po ay Basilides. Habang ibinababa niya yung katawan nitong Kristiyanong ito, nagulat siya at ang kanyang puso ay nabagbag. At sa gitna ng ingay, pag-iinsulto, bumulong si Otaminea nang hindi pa siya nalulubog ng buo ang kanyang katawan sa krudo. Kanyang sinabi kay Basilides, ang sabi po sa English, she spoke to him quietly and promised she would pray for him. Wow! Naman, inilulubog na sa kamatayang kumukulong krudo, pero siya pa ay nakipag-usap pa rin kay Basilides, na isa sa mga sundalong nagbaba sa kanya sa krudo. Ang sabi niya, sa isang malumanay na salita, ipinangapangako ko sa iyo, Basilides, ipapanalangin kita. Then the order was given. Binaba siya unti-unti. Hindi siya tumanggi. A body was consumed before the people. Subalit ang kanyang pananampalataya kailanman na hindi nasunog. Sa araw din yun, yung sundalong yun na si Basilides na nagbabantay sa kanya, tumanggi na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng Roma at idinaklara niya ang kanyang sarili na isa rin mananampalatayan. At siya rin ay binitay, sinulog ng buhay. Out of suffering, still, they save others. Napakadakilang mga patutuo ito na iniwan sa atin ng kasaysayan. At bilang pinakahuli, di po natin pwedeng iwan ito. As a conclusion of all of this, we are waiting for the last trump. Di po yung presidente ng Amerika. We are waiting for the last trumpet na tutunog pagkatapos ng lahat ng kasaysayan na yan na dumarating na. At ito po ang ating inihintay at kagalak ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon-Kristo na hindi nagmahal ng kanilang sariling buhay kundi isinakripisyo ang kanyang sarili para sa Diyos. Sana po masama po tayo Amen. sa piging na ito. Amen. Amen. Revelation 11:15, nang hipan ng ikatpitong anghel ang kanyang trompeta, may malakas na tinig buhat sa langit na nagwika, ang paghahari sa sanlibutan ay nilipat na sa ating Panginoon at sa kanyang Mesiyas. Maghahari siya magpakailanman. Amen. At ang 24 na matatandang nakaupo sa kanilang luklukan sa harapan ng Diyos ay nagsipatira pa at sumamba sa kanya. At ang sabi nila,
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa Diyos, ngunit dumating na ang panahon ng iyong poot, ang paghatol sa mga patay, at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang. Sa lahat ng may takot sa iyo, dakilamat hamak. Panahon na upang lipulin mo ang mga nagpahirap sa sanlibutan. Kasama na po ang mga sumunog, nagpahirap sa mga binanggit naming mga kabataang babae na hindi nagmahal ng kanilang sariling buhay. Lord, we pray. Lord, we pray in the name of Jesus Christ, through thy love and mercy, isama mo kami Amen. sa piging ng kordero. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, dakilang Ama, na minsan pa, Yes, God. ikaw ay nagpahihating ng iyong pag-ibig sa amin. At bibigay ng babala sa amin. Napagbibigay ng paalala sa amin. Sa mundong ito, daranas kami ng iba't ibang klase ng mga pagsubok, mga pagluha, hapdi. But we know, as we suffer and dying in ourselves, O God, we know your glory, O God, will be revealed. Your glory will be revealed. Yes. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Yes. God. Salamat po, Banal Espiritu, sa iyong paggantabay sa amin. Patuloy na itanim mo ng malalim na malalim sa aming mga puso at kaisipan, kaluluwa at espiritu ang mensaheng ito, Panginoon. Hallelujah. Itatak mo sa aming mga kaisipan at puso, Panginoon, ang iyong mga batas, ang iyong mga kautusan, ang mga paalala na hindi namin kailangan mahalin ang aming mga sarili sa buhay namin sa mundong ito. Ang mga bagay dito sa sanlibutan ay mga pangsamandali lamang. Yes. Ngunit ang walang hanggan ay nasa iyo. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Na iyong binigay sa amin ang salita mo, mga halimbawa ng mga taong nabuhay na sumampalataya sa iyo. Yes. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. We know that they are enjoying your love sa iyong puso. They are enjoying your love sa iyong puso. Yes. Salamat po, dakilang Ama, sa araw na ito. Yes. Sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, continue, O God, to move in our life. Let your love flow, let your love flow, let your love flow sa bawat individual, pamilya, sambahayan na nakikinig at makikinig pa. Let your love flow. Hayaan mong yung pag-ibig ng siyang patuloy na tumaloy sa amin. Yes. At ito'y maipadama namin, Panginoon, sa aming kapwa, lalo na sa iglesia. Tulungan mo, Panginoon, ng iglesia na maging masigasig, lalo na ngayong mga pahuling panahon na ito, na iukol, Panginoon, ng aming huling panahon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at ng mabuting balita bilang patutuo sa lahat ng mga tao. Tulungan mo kami, Panginoon. Hayaan mong iba na Espiritu siyang gumabay sa amin at bigyan ng lakas ng loob at ilapit sa amin kung sino man yung inililigtas mo upang sila'y aming, Panginoon, turuan, paalalahanan sa pamamagitan ng iyong Banal Espiritu ang tunay na pananampalataya sa iyo, aming Diyos. Yes. Salamat po sa iyong biyaya na patuloy na gumagawa sa amin, aming Panginoon, upang maganap namin ang kalooban ng Ama. At ang pakikisa ng iyong Banal Espiritu ay manatili sa amin ngayon at magpakailanman hanggang sa pagdating ng aming Panginoon Kristo. Sa lahat ng ito, Ama, sa iyo po namin ibinibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan, kalwalatian sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon Kristo. Amen. 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 Thank you and God bless you and keeps you. Amen.